Hello mga ka-warrior ko, kamusta mo kayong ulit? Nandito na naman po tayo sa araw na ito sa panibagong episode na ating matutunan na pinapamagatan ko na Surrendered Heart. This is episode 14 ng The Warrior Mom, A Daily Walk with Faith. Ayan. So, welcome po ulit sa isa na namang makabuluhang araw ng ating episode today, which is under ng The Warrior Mom, A Daily Walk with Faith. Pero bago po ako magpatuloy ng aking mensahe sa inyo, ay gusto ko munang batiin ang aking mga mahal na kaibigan na nagdidiwang ng kanilang kaarawan ngayon. Happy birthday po, Pastor Maymon, Sir Nicola, and sa aking pinakamalapit na kaibigan, Glenda Cabagsang. Glens, I'm so sorry na wala ako dyan. Wala ko ngayon na makapiling ka sa selebrasyon ng iyong birthday. Sayang, ano? Hindi ako makasama sa iyong birthday celebration. Dahil today is my flight going to Puerto Princesa to attend our video conference. At ngayon po ay nasa airport ako. At alam nyo na, medyo maingay, maraming tao. But then, I grab this opportunity habang nag-aantay po ay makapag-recording ako para makasama ko po kayo at ipag-pray nyo po ang aking flight na maging safe po ang aking flight papuntang Puerto Princesa. Ayan, nabubulol na ako kasi nagmamadali ako, baka tawagin ako sa flight ko. 10:30 po ang flight ko going to Puerto Princesa. So, ayan po, alam ko po na lalo ang hindi po madali ang season natin bilang mga nanay, lalo na po pag hindi naaayon ang mga bagay-bagay sa kagustuhan natin, sa mga plano natin. Pero alam ko po mga kawar ko na ngayon po ay nandito po kayo ngayon at alam ko po ito ay hindi po isang aksidente na makarinig po kayo o marinig niyo ang mensaheng ito. Di ba? So, sa pagpatuloy ko po, alam mo bilang isang nanay ay natural lang na gusto natin na ayusin ang lahat, no? Yung schedule ng mga anak natin, yung pagkain sa mesa, mga finances natin, ang budgeting, yung trabaho, relasyon, lahat nito ay gusto nating hawakan, gusto natin aayon sa kagustuhan natin. Pero paano kung may mga bagay na kapag hindi natin makontrol? Ano ang ating nararamdaman? Kapag may mga sakit ang anak natin, kapag hindi kaya ikaw ay may sakit at wala kang makukunan ng pambayad sa ospital, di ba? Nag-iisip ka, namumblema ka, hindi mo alam kung saan mo kukunin ang pambayad. Pero kapag ang feeling mo ay dumating na na-fail ka, di ba? Masakit yun. Di ba parang troubled ka, uneasy ka, dahil na-fail ka sa mga bagay na pinagplanuhan mo. Daan po mapasok ang pinakamahalagang paalala ng Diyos sa atin. Na sinasabi niya, anak, isuko mo yan sa akin. Sabi nga sa Proverbs 3, chapter 3, 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Acknowledge Him and He will make your path straight. Diba? Acknowledge His presence sa buhay natin. Ipagtiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. I-submit natin ang lahat ng mga gusto natin, ng mga plano natin sa buhay. Kaya sabihin natin na ang ibig kong sabihin dito or ang ibig sabihin ng verse na ito, ng Bible verse na ito ay buong puso tayong magtiwala. Trust in the Lord, buong puso tayo na ibigay yung ating tiwala sa ating Panginoon. Hindi lang kapag okay ang lahat, no? Kundi lalo na kapag hindi natin naiintindihan ang mga nangyayari sa ating buhay, sa ating paligid, sa ating pamilya, sa ating mga sarili. Ang susi ng pagsuko
ang pagsusi na kaligayahan sa ating buhay ay ang pagsuko. Ang pagsuko, ang pag-surrender natin ng lahat ng mga bagay sa ating buhay sa ating Panginoon. At hindi ito kahinaan. Ito po yung tandaan natin. Hindi po kahinaan na isurrender natin ang lahat ng bagay sa ating buhay. Maging dependent po tayo sa ating Panginoon. Ito po ay ang pagtitiwala sa Diyos na may magandang plano. Ang Diyos na may magandang, ang pagsuko, ang pagtitiwala sa ating Diyos na may magandang plano sa buhay natin kaysa sa plano na meron tayo sa sarili natin. Diba? Kapag tayo'y sumusuko, doon siya gumagalaw. At ginagabayan niya tayo sa tamang landas. Alam mo, ang dami kong experience nito. Grabe, sobrang dami kong experience at natuto ako na maging dependent talaga sa Kanya. Para siguro ikaw ngayon ay isang nanay na merong laban. Laban para sa anak mo, laban para sa asawa mo, laban para sa kalusugan mo, o sa sarili mong kapayapaan. Nanay, mga kawayor, gusto kong sabihin sa iyo, hindi mo kailangan kayanin mag-isa. Ang totoong lakas ay hindi sa pagiging super mom, kundi sa pagiging surrendered mom. Yan po. Kaya mo bang ipagkatiwala sa Diyos ang sitwasyon mo ngayon? Or kaya mo bang i-lay down ang mga takot mo sa puso mo? Ang sakit mo? Ang mga pagod mo sa isipan mo? Sa buhay mo? Kaya mo bang ibigay ito sa ating Panginoon? Kaya kapag ginawa mo ito, mga kawarrior ko, mararanasan mo ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kaya sana po ay may natutunan kayong muli sa episode na ito. Let's have a surrendered heart. Let's not be a surrendered, let's not be just a super mom, but let us be a surrendered mom. Magkaroon po tayo ng puso na marunong sumuko ng lahat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako sa aking panalangin kasi baka tawagin na po ako sa aking flight. Okay, manalangin po tayo. Lord, salamat sa paalala mo ngayon. Ang puso naming mga nanay ay puno ng pagmamahal, pero minsan ay napupuno din ng takot. Turuan mo kaming magtiwala, hindi lang sa isip, kundi sa buong puso kami na magtitiwala po sa inyo. Tulungan mo kaming sumuko sa iyo araw-araw. Ikaw ang aming lakas at gabay. Panginoon, dinadalangin ko po sa inyo ang aking mga pastor, ang aking mga mahal na pastor sa aming simbahan, sa Manila Baptist Church, ang aming senior pastor, si Pastor Joel Sanares, ang aming youth pastor, si Pastor Jonathan Ocampo, ang aming music and drama pastor, si Pastor Christian Sampol, at aming discipleship pastor na si Pastor John Harold Iran. Panginoon, thank you so much sa kanilang mga buhay. Hindi ko man alam ang kanilang mga pinaglalaban sa kanilang mga buhay, ang kanilang mga problema. Pero Lord, sinusurrender ko po sila sa inyo. Ingatan mo ang bawat isa sa kanila kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang pamilya. Lord God, dinadalangin ko rin po sa inyo ang aking kaibigan na mga pastor at mga kakilala, Panginoon. Hindi ko man ma-mention isa-isa, pero Lord, alam mo ang laman ng aking puso. Alam mo po ang laman ng puso ko na dinadalangin ko, sinusurrender ko po silang lahat sa inyo. Dinadalangin ko po ang aking kaibigan si Pastor Mark Kahuraw na lumalaban sa sakit, sa kidney failure. You provide his needs. Also, Panginoon, bigyan mo pa siya ng more na kalakasan, Panginoon, sa kanyang katawan. And also, I pray to you for Pastor Sim Alambat, ang aking kaibigan na si Patrick Flestado, si Ate Jopeng De Vera, and si Nicole po at si Maxi. Ang mag-inang ito, Panginoon, ay sinusurrender ko po sa inyo, Panginoon. Kayo po ang nakikita at nakakaalam ng kanilang sitwasyon. Lord God, I am also praying for
Rica Arayat, Panginoon, na nasa Japan na isang taon nang nakalagak sa hospital. And also I pray for Crystal, Panginoon, na pinsan o pamangkin ni Ate Mira, Panginoon, na nasa Tarlac, na meron ding stage 4 cancer, Panginoon. Kasama ko siya, Panginoon, sa iyo. Sa aking panalangin, Lord, sinusurrender ko si Crystal, Panginoon. Ingatan mo siya. At i-encourage mo siya, Panginoon, na magpatuloy lamang na magbigay at magserbisyo, Panginoon, para sa inyo habang nandito pa po kami sa mundong ito. Panginoon, diyatalangin ko rin po ang aking mga pinsan, si Tuto EJ Sinar, na may nilalaban ng cancer din, at si Manang Jen Orobia Bautista, Panginoon, na pareho din, Panginoon, na may mga nilalaban ng sakit sa cancer, Panginoon. I pray na sana, Lord, ikaw ang mag-ingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. I am so praying, Lord, for comfort sa pamilya kong si Mino, Panginoon. Ang isa sa mga nanay namin na pinagpipray namin, si Nanay Esperanza Cosimio, ay nasa iyong piling na, Panginoon. Umuwi na siya sa inyong piling. Kaya, Panginoon, dalangin ko ang comfort, provision, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. At salamat sa kanilang mga buhay. Again, Lord, salamat dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na makapag-record pa ako, and patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. All these things I pray in Jesus' name, Amen. So, mga kawayor ko, ready na po ako. Anytime pag tinawag, pupunta na po ako doon sa gate namin, 134B. Flight po papuntang Puerto Princesa. Anyway, naka-boarding na po. Andito na po ako sa boarding gate po. Nagantay na lang ng call. And bago po ako magtapos, gusto ko pong ipagpasalamat sa buong puso ko, ng buong puso ko, ang aking mga supporters, na sa aking mga prayer warriors, sa aking prayer partner na nagpipray po sa akin, sa aking sakit, na patuloy po. Maraming salamat dahil hindi nyo po ako nakakalimutan. At salamat din po sa mga taong na nagbibigay, nagtumutulong sa akin financial, Panginoon. Special mention ko po ang pamilya Malong sa Pandistract Baptist Church sa GMA Cavite. Manang Grace, Manong John, and Jean, maraming salamat po sa inyong tulong sa akin, financial, that you are sharing your blessing to me. And ito po ang isang inspirasyon ko na ipagpatuloy ko ang aking buhay in spite of my sakit, na ganito po ang aking sakit, ganito ang aking buhay, ay nagkaroon po ako ng inspirasyon na hindi po ako dapat malungkot dahil marami pong nagpipray sa akin, marami po ang tumutulong sa akin, nagpapadala para po itulong sa aking medical needs. Thank you again, and see you po sa Benyal. Ipag-pray po natin pala ang Benyal Conference this coming 26 at hanggang sa 29 ng gabi. So, I hope na magkita-kita po tayo doon, mga ka-warriors ko na atin ng Benyal. See you po sa Palawan. And thank you again, and God bless.